Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion. Yung detailed design, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas. Para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman lang yung construction, yung contractor sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan na nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito. Baka. Hindi, sumunod na lang ito. Ito yung una. Ito yung una.